Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Mainit na pinag-uusapan online ang nag-viral na video ng isang usa na di umano nagpakita sa kagubatan ng Bohol. Pero ang lokal na pamahalaan ng bayan, kung saan ito namataan, nagpaalala. Hindi daw verified ang kumakalat na balita. Sa Bohol nga ba nagpakita ang usa? Atin niyang usisay. Viral online ang videong ito kung saan isang Philippine brown deer ang namataan di umano sa kagubatan ng Balilihan, Bohol. Marami man ang natuwa sa rare sighting, ayon sa lokal na pamahalaan ng Balilihan. Wala raw kumpirmasyon kung sa kanilang bayan nga ito na videohan. Ang usa sa video, isang Rusa Mariana o Philippine brown deer. Endemic o tanging sa Pilipinas lang makikita. Naninirahan ang mga ito sa mga isla ng Luzon, Polillo, Catanduanes, Mindoro, Marinduque, Samar at Mindanao. Sa isla naman ng Bohol, itinuturing itong possibly extinct. Sa latest assessment ng IUCN na ginanap noong 2014 at na-publish noong 2015, nilagay na possibly extinct na ang Philippine brown deer sa Bohol Island. Ibig sabihin, wala nang report coming from Bohol, whether indirect or direct observations na nakita. Primarily, ang rason po nito ay habitat loss at saka hunting. Ang viral video na kaya ang magbabago nito? Na-trace ng aming team ang original uploader ng video, si Ruby Jane. Nitong June 17 na raw nakainkwentro ang usa. Pumunta kami doon sa Panamin. Daanan po namin yung dare doon. Na-amaze kasi ako sa kanya. First time ko yun makita po. Kaya bumaba ako sa sasakyan para videohan. Pero ang usa, hindi raw niya sa Bohol nakita, kundi sa kanilang bayan sa Maco, Davao de Oro. Feeling ko marami sa bukid nila. Kasi sa Golden Valley ko yung nakita sa Panamin. At hindi lang daw si Ruby Jane ang nakakita sa usa nung araw na yun. Na-videohan din ito ng residenteng si Jandy. Galing po kami ng trabaho noon, then pauwi kami. May nakita ang deer sa kalsada. Alam naman namin na hindi pumupunta sa kalsada yan, sa kagubatan yan. And nintuwa namin, binidyuhan. Naturally, meron talagang records ng Philippine brown deer sa Mindanao. Hindi ko lang alam kung ano talaga ang situation nito sa Davao de Oro, pero naturally, mailap talaga ang mga brown deer dahil sila ay wild species. Pero minsan nahahabituate sila ng mga nag-aalaga sa kanila, kaya medyo familiar na sila sa tao, kaya sumasama na din sila. So, nagiging mailap lang naman sila dahil sa mga threats na na-perceive nila. Isa naman sa nakamamanghang katangian ng mga Philippine brown deer, ang mga malasangan nilang sungay. Alam niyo ba kung saan gawa ito? Kuya Kim! Ano na? Mukha bang mga sanga ng puno ang mga sungay o antlers ng Philippine brown deer? Hindi ito gawa sa kahoy. Gawa ito sa bone o buto na nababalot ng manipis na layer ng balat at blood vessel. Ito ang ginagamit nila pandepensa sa mga predator at sa pag-establish ng dominance. Tanging mga buck o lalaking usa lang ang meron nito, kaya nagsisilbi rin itong palatandaan para sa mga babaeng usa. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Hindi raw nakahinga na maluwag ang isang OFW sa Canada. Ang kanya kasing nakasalubong sa daan, hindi lang isa, kundi dalawang hayop na napaka-notorious man din ang napakasangsang na amoy. Anong hayop ito? Minamalas na naman talaga. Dami-daming mga kasalubong, ito pa. Kahit pagod mula sa kanyang shift, ang kababayan natin sa Toronto, Canada na si Kian, hindi raw agad nakauwi. Paano kaya uuwi nito? Sa labas kasi ng kanyang tinutuloyan, meron siyang nakasalubong. Hindi lang isa, kundi dalawang skunk. Galing ako sa store namin, Pinoy Mini Stop. Nag-closing ako. Tapos pag uwi ko ng bahay, pagbaba ko ng sasakyan, yun may nakita nga akong skunk dun sa harapan ng bahay namin. Una, isa lang siya eh. Tapos mamaya, naging dalawa na sila. Doon kayo. Nung una, sinubukan pa raw niyang bugawi ng mga ito. Pero,
Ay, di nga pala pwedeng siya to. Baka umutot. Dito kasi sa Canada, parang common knowledge siya na pag may nakita kang skunk, stay away, wag bugawin, wag gulatin. Antayin mo lang silang umalis. Kasi pag umutot sila, yun nga, deadly yung utot nila. Nakaramdam naman daw siya ng konting kaba nang ang isa sa mga ito tinangkasang lapitan. Lululululu. Lululul, malapit pa. Aso yarn. Ano to, fetch? Pakit pa eh. At ang common knowledge daw sa Canada na huwag gagambalain ng mga skunk. No choice ako kundi mag-antay lang doon. Kaya sa bahay namin, pag madaling araw, may nakita kaming skunk sa labas, minimake sure namin na sarado lahat. Hindi na nakapagtataka kung bakit madaling araw ni Kia nakasalubong ang mga skunk. Ang mga skunk kasi, nocturnal at crepuscular. Ibig sabihin, hindi na sila aktibo sa gabi, pati na takip silim at madaling araw. During the day, natutulog lang sila sa kanilang mga den. Ang mga skunks ay gising sa gabi para maiwasan nila yung mga malaking predators such as eagles and wolves. Madalas man silang napagkakamala mga pusa o musang, ang mga skunk kabilang sa pamilya ng Mephididae. Ang mammalian family na ito, kilala sa kanilang highly developed scent glands na may kakayahang mag-spray o bumuga ng napakamabahong likido o musk bilang pandepensa. Kapag sa panganib ang mga skunk, tinataas nila yung mga buntot nila bilang unang warning. And pag hindi pa rin umatras yung predator, tsaka nila i-spray yung kanilang defense. At huwag ka, kaya hindi lang tamaan ang kanilang target kahit 12 feet pa ang layo nito. Kaya nilang kontrolin yung spray nila at itutok ito sa mga mata ng mga predators. Pero bakit ka ba napakabaho ng kanilang musk? Dahil to sa taglay nitong sulfur compounds na kung tawagin, thiols. Maihahalin tulad ang amoy nito sa bugok na itlog, nasusunog na goma, o bawang at sibuyas. Mahirap tanggalin yung thiols dahil ang mga molecules nito ay madaling kumapit sa balat, damit, at buhok. Hindi rin sila basta-basta nahuhugasan dahil hindi sila water-soluble o natutunaw sa tubig, just like mantika. Dito sa Pilipinas, wala tayong native na skunk. Pero may isa silang kamag-anak na notorious din naglalabas na napakasangsang na amoy bilang defense mechanism. Ano ito? Kuya Kim, ano na? Ito ang pantot. Sa Ingles, Palawan Stink Badger. Endemic o tanging sa isa ng Palawan lamang sila makikita. Gaya ng mga skunk, notorious din sila sa napakabaho nilang musk. Nagamit nila para iwasan ng mga hayop na gusto silang ulihin o saktan. Ginagamit nila ito para markahan ang kanilang mga teritoryo. Meron din silang mahabang kuko na ginagamit nila sa paghukay para makahanap ng makakaing freshwater crabs at maliliit na insekto. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Animoy nanonood daw ng sikat na sci-fi series ang mga taga-Russia kamakailan nang magkulay pula ang kanilang kalangitan. At ang kanyang pagpula ng langit umabot din hanggang dito sa atin. Maraming namamangha sa nagba-viral na video ito. Ang kalangitan kasi sa video, pulang-pula. Komento ng iba. Mayahalin tulad daw ito sa location ng isang sikat na science fiction o horror series. Parang sa Stranger Things. Yung kulay ng clouds, parang dugo. You guys don't know about Stranger Things? Pero hindi ito hinugot sa anumang palabas. Hindi rin ito produkto ng AI. Kuha ito sa bayan ng Mias sa Russia nitong June 21. Araw kung kailan hinagupit ng isang malakas na thunderstorm ang Chelyabinsk region. Nitong Martes naman, ang kalangitan sa ilang lugar sa Pilipinas namula rin. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag nangyari ito? Kuya Kim, ano na? Kapag nagkulay pula ang ating kalangitan, wala tayong dapat ikabahala. Ang pangyayaring ito normal at kayang ipaliwanag ng siyensya. Nagiging pula ang langit bago o habang may bagyo o masamang panahon dahil sa paraan ng pagkalat o pag-scatter ng liwanag ng araw sa ating atmosphere. Tinatawag po nating Rayleigh scattering. Kapag matagal po siya o malayo yung travel na light niyan, ang tendency po yung mga kulay na may maliliit or may shorter na wavelengths na absorb or hindi nakakarating doon sa mas malayong lugar. So yung mga kulay na may mas longer wavelengths such as yung kulay red, kulay orange or yellow, sila po yung nakakarating. So in this case, ang natira po is yung pula. May nakita tayo doon na parang roll clouds. Usually nakikita yan sa mga mid-latitude countries. Bihira po siya dito sa tropical countries kasi nangyayari po yun kapag may malaking contrast ng temperatures.
Ito ang isa pang phenomenon sa ating kalangitan na tila hinugot din sa mga science fiction na palabas. Nakamamanghang mga kulay pulang kidlat na kinulayan ng langit. Ano ito? Ang tawag sa natural phenomenon na ito ay red sprite. Isa itong uri ng TLE o transient luminous event. Kidlat ito na nabubuo sa mesosphere o yung sa ikatlong layer ng ating atmosphere. Kapag merong malakas na positive lightning discharge, ito yung nagdudulot ng electrical breakdown sa mga nitrogen molecules. Kaya tila na-excite at mas nagiging aktibo ang mga ito at naglalabas ng matingkad na kulay pula. Pero pagkatapos ay bumabalik din agad ito sa normal na estado. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May kasabihan tayo na kung may tinanim, may aanihin. Pero ang puno ng papaya na tumubo sa sagingan ng isang pamilya mula Pangasinan, nagbunga ng saging. Namunga ng mga tanong sa isip ni Adelberto. Ang bunga kasi ng puno ng papaya na tumubo sa kanilang sagingan. Sa Alabino City, Pangasinan, ganito ang naging itsura. Ang papaya nag-feeling saging. Kakaiba po siya. Parang talaga pong bunga po siya ng saging. Noong nakaraang taon daw nang tinapon ni Adelberto ang mga buto ng kinain niya papaya sa sagingan sa likod ng kanilang bahay. Tumubo po silang lahat. May tumubong 5 papaya sa sagingan, pero yung isa lang yung kakaiba. Doon po siya mismo tumubo sa namatay po naming saging. At nang nagsimula na raw itong mamunga, nagulat siya sa naging itsura ng mga bunga ng papaya. Kaya tinawag niya itong papaging o papayang saging. Meron din pong mga comment po na dahil daw po sa cross-pollination kaya daw po naging ganon. Inaabangan ko din po kung ano pong magiging itsura niya paglaki, kung magiging saging po ba talaga siya or papaya po. Pero posible nga ba magkaroon ng malasaging na bunga ang isang puno ng papaya? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na kapag magkalapit ang dalawang species ng halaman, maaaring paghaluin ang kanilang pollen upang makalikha ng bagong uri ng halaman? Ang tawag dito, cross-pollination o cross-breeding. Halimbawa rito, ang tangelo, pinaghalong tangerine at pomelo, at fruit, na pinaghalo namang plum at apricot. Maaari din mag-crossbreed ng halaman sa pamamagitan ng grafting. Maaring idugtong ang sanga ng isang puno sa ibang puno kung magkamag-anak ang mga ito, pero hindi maghahalo ang bunga nila. Halimbawa, kung pinaghugpong ang orange at lemon, mamumunga ito ng orange sa isang sanga at lemon sa isa pang sanga. Sa kaso naman ng papaging o papayang saging, hindi raw ito produkto ng crossbreeding. Hindi raw normal ang pagtubo ng bunga ng papaya, kaya ito nagmukhang saging. Hindi po pwede magbunga ng papaya ang isang saging kasi magkaibang species po sila ng halaman. So maaari po na yung pollen ng saging ay napunta dun sa papaya. So yan po ay po pwedeng nangyari kasi pwede pong nadala siya ng hangin. Pero dahil magkaiba po sila na species, hindi po iyon ang nakapollinate sa papaya. Hindi po maaari na naging hybrid. Ang tingin ko po ay papaya po siya pero kasi fluid po ang kanilang sexuality. So kapag po merong pagbabago sa temperatura, pagbabago sa kondisyon, sa weather, maaari po yun na mangyari. Pero ito naman ang punong namumunga ng 40 iba't ibang prutas. Paano nangyari ito? Ito ang binansagang tree of 40 fruits, ang puno na may iba't ibang bunga, gaya ng peach, apricot, plum, cherry at nectarine. Likha ito ng art professor mula Syracuse University sa Amerika na si Sam Van Aken. Hindi ito bunga ng genetic engineering o GMO. Sa halip na buo ito sa pamamagitan ng grafting. Nagsimula muna si Van Aken sa isang malusog na puno na nagsilbi niyang base. Saka siya nangolekta ng iba't ibang uri ng puno. Ang maliit na sanga ay ginraft o kinabit sa base tree. Inulit niya ang proseso sa loob ng ilang taon hanggang sa nabuo niya ang tree of 40 fruit. Napatubo at napamunga lamang ni Van Aken ang puno dahil lahat ng prutas na nakakabit ay varieties ng stone fruit. Dahil biologically related na mga ito, mas malaki ang tsansang magtagumpay ang grafting. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Kung noong isang taon naglipa na ang mga higanting tropical swallowtail moth, may mga bagong mariposang namataan ngayon. Kilalanin natin ang mga atlas moth. Kuya Kim, ano na? Tila nagliliparan ngayon sa social media ang naglalaki ang mga moth o mariposa. Ang mga pakpak ng isang ito singlapad ng palad. Ang mariposa namataan ni Eileen sa kanilang bayan sa Carmen, Davao del Norte. Nagising po yung dalawang anak ko. Paglabas nila, nakita po nila dito sa gilid ng bahay namin. Marami po siyang color. Kasi laki po ng isang palad yung pakpak po niya. Surprise kasi first time po nakita namin yung ganong kalaki. Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang namataan ni Eileen sa kanilang bakuran, isang Attacus atlas o atlas moth. Nabibilang sila sa family Saturniidae ng mga Lepidopterans. So magkakasama yan, butterfly, moth, and itong mga Saturniid or mga Attacus moth, ang characteristic nila, yung mga markings nila sa kanilang pakpak. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa kanilang mga pakpak ang hugis at disenyo sa dulo nito na kahawig ng ulo ng ahas. Ginagamit nila ito para takutin ng mga predators. Ang Attacus atlas o atlas moth ang isa sa pinakamalaking moth sa mundo. Ang mga pakpak nito maaaring umabot sa 25 hanggang 30 centimeters ang lapad. Halos kasing laki ng isang maliit na ibon. Their given size, that's equivalent to stored energy. May super sensitive na antena ang mga lalaking atlas moth. Ginagamit nila ito upang maamoy ang pheromones ng babaeng moth mula sa malayong distansya. Alam niyo ba na ang matatandang atlas moth hindi na kumakain? Kapag naging ganap na moth na kasi sila, wala silang maayos na bibig para kumain. Nabubuhay sila gamit ang energy na ipon nung sila ay higad pa lamang. Yung mga adult na Attacus moth, ang buhay nun 1 to 2 weeks lang. Kasi nga hindi sila kumakain. Ang main purpose lang nila is to find a partner, makipag-mate, and then breed. Later on, mamatay na rin sila. Pero bakit nga ba naglipa na ngayon ng mga mariposa sa Pilipinas? Yung kanilang life cycle from egg, papuntang larva, pupa, then adult, usually it will take 3 to 3.5 months. Na usually, nagko-coincide sa changes ng panahon sa Philippines. We are a tropical country, so hindi tayo 4 seasons. Meron lang tayong dry and wet. Pero every time na nag-change from dry to wet or wet to dry, nagsispike yung sightings nila kasi yung changes ng weather, yung panahon na yon, sumasakto yung paglabas ng mga adult. Laging tandaan, ang bawat mariposa o lumilipad, paalala ng bawat nilalang gaano man kaliit o kalaki, may mahalagang papel sa kalikasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.